Magandang umaga mga ka-vibes. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Time on the clock is 7:13 in the morning, brought to you by Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. At para sa ating headlines, balita. Mas maraming guro, silid-aralan, target ng DepEd. Ghost students, bistado ng COA. Sindikatong nasa likod ng 2.5 billion pesos na smuggled na sigarilyo sa Batangas at Malabon, ayon sa BOC. Pagre-require ng lisensya sa e-trikes, e-bikes, pinag-aaralan ng LTO. Truck, nawala ng preno, bahay sinagasa, 2 patay sa Laguna. Ginang, binaril ng riding in tandem sa Imus. Electrician, huli sa tangkang pagnanakaw ng kable sa Lemery, Batangas. At 2 cell sites, pinasok ng mga magnanakaw sa Alitagtag at Lemery. Nagpapanggap na kalahok ng isang pageant, arestado sa Agoncillo, Batangas. At ilang weather systems magdudulot ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Para sa detalye ng balita, mas maraming guro at silid-aralan target ng DepEd. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. Department of Education o DepEd na makapag-hire ng mas maraming guro at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa ilalim ng makasaysayang 2026 national budget nito. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang naturang national budget ay isang historic turning point para sa edukasyon ng bansa. Ito na niya ang pinakamalaking increase sa pondo na nakita niya sa buong panahon niya sa politika. Sa ilalim ng budget, palalawakin nila ang konstruksyon ng mga silid-aralan kung saan target nilang masimulan ang pagpapatayo ng 24,000 silid-aralan upang matugunan ang matagal ng problema sa kakulangan nito. Aminado naman si Angara na hindi lahat ng silid-aralan ay matatapos ng taon dahil na rin sa schedule ng pagre-release ng pondo at maging ng construction timelines. Ilan aniya sa mga ito ay maaaring abuti ng 2 hanggang 3 taon bago tuluyang makumplento. Plano rin nilang lumikha ng 65,000 na bagong plantilla positions upang mapuna naman ang kakulangan ng mga guro sa buong bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Go Students, bistado ng COA. Para sa detalye, DJ Noel, ibalita mo. Natuklasan ng Commission on Audit o COA na kabilang ang mga tinaguriang Go Students sa mga benepisyaryo ng Senior High School Voucher Program ng Department of Education o DepEd para sa school years 2022 hanggang 2023 at 2023 hanggang 2024. Sa latest audit report na pag-alaman ng COA na ilan sa mga insidente ng irregularidad ay ang karamihan sa voucher program beneficiaries ay absent sa panahon ng monitoring visits na wala namang maipaliwanag na dahilan ang mga opisyales ng paaralan habang ang mga VPBs o voucher program beneficiaries ay nabiyayaan ng programa pero umattend ng klase sa iba't ibang lugar at ang iba namang nakalistang benepisyaryo ay naka-enroll pero hindi umattend ng klase simula nang magsimula ang semester. Nadiskubre rin ng COA na may ilang VPBs ay nakalista ng makailang beses sa parehong paaralan o nasa iba't ibang voucher program participating schools. Gayon din ay mayroong naganap na double billing o multiple entries para sa parehong benepisyaryo kaya't nagresulta ito ng nasa 868,500 pesos na halaga ng overpayments. Ayon pa sa COA, nitong nakaraan lamang ay gumamit ang DepEd ng Learner Information System para sa validation kahit na ang usaping nabanggit ay may ilang taon nang nadiskubre. Binigyan diin pa ng COA na dahil sa kawalan ng sapat na eligibility criteria, pinayagan ang nasa
3,356 na senior high school students na makatanggap ng nasa 62.9 milyong vouchers para sa school year 2023 hanggang 2024, kahit na may mga high tuition private schools ay sumisingil ng hanggang 300,017 pesos kada taon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sindikato daw ang nasa likod ng 2.5 billion pesos na smuggled na sigarilyo sa Batangas at Malabon ayon sa BOC. At para sa detalye ng balita. Isang malaking sindikato ang umano'y nasa likod ng smuggling ng sigarilyong nagkakahalagang humigit kumulang 2.5 billion pesos na kamakailan ay nasamsam sa Batangas at Malabon ayon sa Bureau of Customs. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng BOC, mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang ilegal na aktibidad nito. Sinabi ni Bendijo na inaasahang sasailalim ang kaso sa bagong anti-economic sabotage law na may mas mabibigat na parusa laban sa malawakang smuggling at iba pang krimeng pang-ekonomiya. Dagdag pa niya, hindi lamang ang utak ng operasyon ang mananagot, kundi pati lahat ng may kinalaman dito. Patuloy pa rin ang investigasyon at hindi muna maglalabas ng karagdagan detalye ang BOC. Noong Enero 1, iniulat ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na abot sa 2.5 billion pesos ang halaga ng hinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa magkahiwalay na operasyon sa Malabon at Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pag-require ng lisensya sa e-trikes at e-bikes, pinag-aaralan ng LTO. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie, mga ka-vibes, pinag-aaralan nga ng Land Transportation Office o LTO ang posibilidad na kailanganin ng driver's license para sa mga nagmamaneho ng 2 o 3 gulong na electric vehicles ayon yan kay LTO Chief Marcus Lacanilao. Ayon sa kanya, issue ito sa kaligtasan, lalo na kung ang mga e-trike at e-bike ay ginagamit sa major thoroughfares. Marami umano sa mga drivers nito ay walang lisensya at hindi rehistrado sa LTO kaya walang insurance ang sasakyan. Nangyari na rin umano na kapag may aksidente, hindi makakakuha ng kompensasyon ang pasahero o ibang apektadong partido. Plano rin ng LTO na palawakin ang mga kalsadang ipinagbabawal para sa e-trikes at e-bikes kabilang na ang Commonwealth Avenue sa Quezon City at Marcos Highway papuntang Eastern, Metro Manila at probinsya ng Rizal. Maglalabas ang Department of Transportation ng Memorandum Circular upang linawin kung sino ang dapat may lisensya at aling mga unit ang kailangang irehistro. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Truck na wala ng preno, bahay, sinagasa, 2 patay sa Laguna. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. DJ Frankie, patay ang 2 katao habang 4 pa ang kritikal matapos araruhin ng isang dump truck ang isang bahay sa barangay Mayba, bayan ng Siniloan, Laguna. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 5 ng hapon nang mawalan umano ng preno ang truck na may kargang bato at graba habang bumabiyahe sa lugar. Dahil sa tuloy-tuloy na takbo, hindi na ito nakontrol ng driver at diretsong bumangga sa baha sa gilid ng kalsada kung saan nagpapahinga ang mga biktima. Dead on the spot ang 2 biktima kabilang ang isang menor de edad matapos maipit ng sasakyan. 4 pang kamag-anak ang isinugod sa ospital at kasalukuyang nilalapatan ng lunas. Sa galit ng mga residente, kinuyog ang driver at pahinante at nadinla rin sa pagamutan at maharap sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to property. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ginang binaril ng riding in tandem sa Imus. Para sa detalye ng balita.
Patay ang isang 44 na taong gulang na ginang matapos barilin sa ulo ng riding in tandem sa loob ng isang subdivision sa Imus City, Cavite. Ayon sa pulisya, alas 6 ng gabi nang sundan ng dalawang armadong lalaki ang biktima habang nagmamaneho ng e-bike pa uwi. Sakay ang kaniyang anak na menor de edad. Dito na umano, binaril ng 2 beses sa ulo bago mabilis na tumakas ang suspect. Dead on the spot ang biktima habang ligtas naman ang anak na kasama nito. Sa investigasyon, may person of interest na ang pulisya kung saan ang legal na misis ng kinakasama ng biktima ang hinihinalang may kinalaman dahil sa selos at galit. Patuloy ang investigasyon at pangangalap ng CCTV footage upang matukoy ang mga salarin. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At electrician huli sa tangkang pagnanakaw ng kable sa Lemery, Batangas. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. Arestado ang isang electrician matapos umanong mahuling nagnanakaw ng kable sa loob ng isang kumpanya sa Barangay Mataas na Bayan, Lemery, Batangas kahapon, Enero 6. Kinilala ang suspect na si alias Jerwin, 34 anyos, may asawa at residente ng Agdangan, Quezon. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, bandang alas 9:25 ng umaga nang tumawag ang security guard ng kumpanya upang i-report ang pagkaka-aresto sa suspect. Batay sa investigasyon, alas 7:25 ng umaga ng pigilan ng gwardiya ang suspect habang palabas na ng compound. Sa inspeksyon sa kanyang mga gamit na diskubre ang copper wire na itinago umano sa loob ng kanyang water tumbler at may karagdagan pang kable sa kanyang backpack. Agad siyang isinuko sa mga responding police ng Lemery Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa Provincial Prosecutor's Office ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 2 cell sites pinasok na magnanakaw sa Alitagtag at Lemery, Batangas. Para sa detalye, DJ Noel, ibalita mo. Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang mga responsable sa magkasunod na pagnanakaw sa mga cell sites sa Alitagtag at Lemery, Batangas na nagresulta sa pagkawala ng halos 400,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Sa bayan ng Alitagtag, laking gulat ng roving representative na si Gerald nang makitang wasak na ang mga kandado ng isang cell site sa Barangay Muzon 2 noong Lunes, Enero 5. Ayon sa pagsusuri, 4 na unit ng lithium batteries at isang copper plate ang tinangay na may kabuuang halaga na 243,000 piso. Sa tulong ng CCTV, namataan ang isang pulang sasakyan na umaaligid sa lugar noong hapon ng Enero 2 na pinaniniwala ang oras ng krimen. Samantala sa Lemery, Batangas, isa pang cell site sa Barangay Bukal ang pinasok din ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Nadiskubre ng gwardiya habang nag-iinspeksyon na nawawala ang 2 backup batteries at 2 copper blades. Umaabot naman sa 126,000 piso ang naging danyo sa insidenteng ito. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Alitagtag at Lemery Police Stations upang matukoy kung isang grupo lamang ang nasa likod ng mga nakawang ito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Nagpanggap na kalahok sa isang pageant arestado sa Agoncillo, Batangas. At para sa detalye, isang lalaki ang arestado ng Agoncillo Municipal Police Station matapos umanong manloko sa loob mismo ng tanggapan ng alkalde sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Gerald, 22 years old, residente ng Bamban, Tarlac. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, nagtungo ang suspect sa Mayor's Office noong Enero 5 at nagpakilalang opisyal na kandidato umano ng isang gay beauty pageant na gaganapin ngayong 2026 at residente raw ng Agoncillo. Doon humingi na siya ng halagang 4,000 piso mula sa sekretarya ng alkalde. Ngunit nang beripikahin na pag-alamang hindi residente ng Agoncillo ang suspect at walang nakatakdang beauty pageant sa bayan.
bayan. Dahil dito, agad siyang inaresto ng pulisya sa kasong estafa at isa sa ilalim sa medical examination bago dinala sa Agoncillo Municipal Police Station kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ilang weather systems magdudulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. Mga ka-vibes, inihayag ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na ilang weather systems ang patuloy na makaaapekto sa bansa ngayong araw ng Miyerkules na magdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa iba't ibang lugar. Ayon sa State Weather Bureau, magdadala ang shear line ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga panakanakang pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Samantala, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Palawan, bunsod ng low pressure area o LPA. Dahil naman sa easterlies, asahan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas. Ang parehong weather system ay magdudulot din ng mahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panandaliang pag-ulan o thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Makakaapekto naman ang northern monsoon o amihan ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Apektado rin nito ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon kung saan inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang mahinang ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may check out their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may go through their website, lipamedics.com. Time on the clock is 7:29 a.m. Philippine Standard Time, and binabati ko po lahat na nakikinig at nanonood sa ating Facebook live stream at pati na rin dito sa radyo, and to my mom and dad, good vibes morning. At ako po si DJ Frankie, kasama natin si DJ Noel at DJ Joey Boy, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV